Nang malapit na sila Luna sa dungeon ay nakita pa nila ang teleportation light. Nagtaka ang ibang adventurer na bigla na lang silang na-teleport palabas ng dungeon at napansin naman kaagad nila Luna ang parang halimaw na nasama sa forced teleportation. Nang nilapitan nila ito ay nagulat sila dahil ang Black Dragon pala ito. Pero ang mas ikinagulat pa nila ay patay na ito at dito na napansin ni Luna si Orhan. Nang makita ni Orhan si Luna ay lumapit siya dito para ipaubaya na dito ang paglilinis sa Black Dragon. Katapos ay umalis din siya kagad at nagtaka naman si Luna na parang si Orhan lang ang sugatan. Dahil dito ay naisip niya kagad na mag-isa sigurong nilabanan ni Orhan ang Black Dragon. Sinubukan pa ni Derek na kausapin si Orhan dahil hindi ito naniniwala na mag-isang tinalo ni Orhan ang Black Dragon. Pero hindi siya pinansin ni Orhan kaya si Luna na ang nagkumpirma dito na si Orhan nga ang tumalo sa Black Dragon at pinagsabihan nito na dapat ay tanggapin niya na lang ang kanyang kahinaan. Sa sobrang galit nito sa mga sinabi ni Luna ay sinugod nito si Luna kaya tinawag ni Luna si Pixie na pigilan ito. Maghahanda na sana si Luna sa pag-atake kaya pinigilan na sila ni Oliver. Kahit si Oliver ay parang hindi din matanggap na nagawang matalo ni Orhan na mag-isa ang Black Dragon. Pagsapit ng gabi ay inumpisahan kaagad ni Sofia ang pagsusulat sa kanyang report tungkol sa kanilang expedition. Pero sa tingin niya ay tungkol lang kay Orhan ang lahat na maisusulat niya. Maliban sa binigyan siya ng lakas ng loob nito ay natulungan din siya na magamit niya ang kanyang unang advanced spell. Higit sa lahat ay natalo din ito ang kinakakatakutan na Black Dragon at nailigtas muli ang kanyang buhay. Ilang sandali lang ay dumating si Selma at napansin niya kagad sa mukha nito ang sobrang pagod. Kaya niyaya niya na lang ito na sabay silang maligo at kaagad naman itong pumayag. Dahil dito ay mabilis na nawala ang nararamdamang pagod ni Selma. Muli nilang inalala ang mga nangyari kanina sa dungeon kaya napasok sa usapan nila si Orhan. Tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang masasabi nito sa naging labanan ni Orhan at ng Black Dragon. Dahil sa taglay na lakas ni Orhan kumpara sa kanila ay hindi pala nito maintindihan si Orhan. Ngunit sigurado naman si Sofia na naiintindihan niya si Orhan kaya kaagad siyang tinanong ni Selma kung ano ang naiintindihan niya kay Orhan. Aminado siya na magaling at nakakamangha si Orhan pero ang ibang ginawa nito sa labanan ay ang mga basic lang din. Nagtaka si Selma sa sinabi niyang basic at kaya niya nasabi ito ay dahil ito mismo ang mga itinuro sa kanila ni Orhan. Kaya marami talaga siyang natutunan kanina at ang nakakamangha pa ay kaya ni Orhan na gawin lahat ang mga ito. Nagulat si Selma sa kung paano tingnan ni Sofia ang pakikipaglaban ni Orhan kanina at namamangha siya dito dahil kahit siya ay hindi nagawa ang nagawa ni Sofia. Pero alam ni Sofia na hindi ito totoo dahil naniniwala siya sa taglay na galing ng kanyang ate. Sa katunayan ay sobrang laki ng respeto niya dito at ito ang gusto niyang gayahin. Kinabukasan ay nagising si Orhan sa sobrang sakit ng buo niyang katawan na siyang epekto ng matinding pakikipaglaban kahapon sa Black Dragon. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa din siya na kahit papano ay walang naging masamang epekto sa kanyang katawan ng sobrang dami na mahika na nagamit niya sa labanan. Pagkadungaw niya sa bintana ay saktong nakita niya si Selma. Siya pala ang pakay nito at ito ay para pasalamatan siya muli na walang nasawi sa ginanap na teaching expedition. Katapos ay niyaya siya nito na sumama sa kanilang headquarters dahil nais umano siyang makita ni Vince. Dahil wala naman siyang ibang gagawin ay pumayag siya na sumama dito. Nang makaharap niya na si Vince ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa na kaagad siyang tinanong kung gusto niya ba umanong sumali sa Night Sky Silver Rabbits. Magsisilbi umano siyang frontline attacker ng Unit 1 o ang pinakamalakas na unit ng clan. Maliban dito ay irerekomenda din siya para maging lieutenant ng clan. Nagulat siya dito pero ayon kay Vince ay sapat na umano ang kanyang karanasan at nakikita din ito ang kanyang dedikasyon kaya nasa kanya na ang lahat na kailangan para maging lieutenant. Sinangayunan din ni Selma ang mga sinabi ni Vince at nais din ito na makatrabaho siya para masuportahan ng clan. Aminado siya na napakaganda ng offer nila Vince sa kanya pero humingi muna siya ng oras para pag-isipan ang alok ng mga ito. Naintindihan naman siya kagad ni Vince at nang paalis na sana siya ay sinabihan siya nito na pinapapunta din umano siya sa Adventurers Guild. Habang papunta na siya sa Adventurers Guild ay hindi pa din siya makapaniwala na gusto siyang i-recruit ng Night Sky Silver Rabbits. Ibig sabihin lang nito ay magkakaroon siya muli ng mga kasamahan. Bago siya dumiretso sa Adventurers Guild ay dumaan muna siya kay Evans para humingi ng payo dito sa naging alok sa kanya ng Night Sky Silver Rabbits. Nababahala pa din siya na baka matulad lang ito sa naging sitwasyon niya sa Heroes Party na katapos siyang gamitin ay itatapon na lang siya basta-basta. Para kay Evans ay mas maganda pa din ang pagtutulungan at ayusin ang sariling kahinaan dahil dito sila mas titibay. Mas makakabuti umano kung bigyan niya pa ng oras ang kanyang sarili para pag-isipan ito. Pagkadating niya sa Adventurers Guild ay andito din pala ang buong Heroes Party. Kinumpirma sa kanya ng Guildmaster kung siya ba ang tumalo sa Black Dragon sa floor 50. Pero ayon kay Derek ay hindi umano siya mag-isahan lang na tinalo ang Black Dragon dahil pinahina na umano nila ito at swerte lang siya na nagawa niya itong mailigpit.
Kaya pinatahimik niya ito dahilan para mas mainis pa ito sa kanya. Tinanong niya si Oliver kung bakit sila dumiretso kagad sa floor 92 kasama ang bago nilang enchanter na alam naman nilang delikado ito. Nung una pa lang ay paulit-ulit niya nang sinasabi na hindi sila magmadali at unahin muna ang pagpapalakas. Pero katwiran ni Oliver na kaya nga sila umano kumuha ng bagong enchanter na mas malakas pa sa kanya para mabilis nilang matapos ang dungeon. Base sa mga sagot ni Oliver ay nakita niya kagad kung gaano kababa ang tingin nito sa mga enchanters. Dagdag pa ni Oliver ay simple lang naman umano ang trabaho ng enchanter. Dito niya na ipinaalala sa mga ito kung gaano kabilis mawala ang buff sa kanilang katawan at ano ang ginagawa ng enchanter para mapanatili ang buff habang nagbibigay ng command sa kanila. Kaya hindi niya matatanggap na sasabihin lang ni Oliver na simple lang ang trabaho ng isang enchanter. Habang magkakasama ang buong group 10 ay biglang natanong ni Logan kay Sofia kung may balita ito sa susunod na gagawin ni Orhan. Lahat sila ay umaasa na sasali sa Night Sky Silver Rabbit si Orhan kaya napagdesisyonan nila na puntahan si Orhan para pakiusapan ito na sumali sa kanilang clan. Kahit si Selma ay gustong-gusto din na sumali sa kanilang clan si Orhan pero ang ikinababahala niya ay kung gusto pa din ba ni Orhan na magkaroon muli ng mga kasama matapos ang ginawa sa kanya ng Heroes Party. Ilang sandali lang ay lumapit sa kanya sila Sofia para tanungin siya kung saan nakatira si Orhan. Matapos niyang malaman ng plano ng mga ito ay ipinaalala niya sa mga ito kung gaano kalaki ang agwat ng kapangyarihan ni Orhan sa kanila at sa katunayan ay hindi sila kailangan nito. Pero hindi ito ang naiisip nila Logan dahil kahit pamahina sila ngayon ay marami namang naituturo sa kanila si Orhan at balang araw ay hindi na sila magiging pabigat pa kay Orhan. Dito lang napagtanto ni Selma na tama nga sila Logan dahil pwede din siyang mas lumakas pa sa tulong ni Orhan. Dahil dito ay sinabihan niya ang mga ito na kasalukuyang nasa Adventurers Guild si Orhan at baka maabutan pa nila ito. Sakto namang kakalabas lang ni Orhan ng Adventurers Guild at naiwan muna sa loob ang Heroes Party para pag-usapan naman ang tungkol sa penalty nila. Habang pabalik na siya sa inn ay nakita niya sila Sofia sa di kalayuan. Dali-dali siyang pumasok sa eskinita ngunit nakita pa din siya ng mga ito. Nagtataka siya kung bakit niya kaya tinatakbuhan ng mga ito. Nang malapit na ang mga ito ay napagdesisyonan niya na umakyat na lang. Dito na siya nawala sa paningin ng mga ito pero hindi pa din sumuko ang mga ito sa paghahanap hanggang sa sumapit na lang ang hapon. Wala silang kaalam-alam na nasa shop lang pala siya ni Evans nagtatago. Plano pala talaga sana niya ay hindi na sumali sa anong party pero alam niyang malulungkot dito sila Sofia. Dahil dito ay naramdaman kaagad ni Evans na importante na din para sa kanya sila Sofia. Nagtataka naman sila Caroline kung bakit kaya iniiwasan sila ni Orhan kaya naisip nila na baka ayaw talaga ni Orhan na sumali sa Night Sky Silver Rabbits. Kaya napagpasyahan ni Logan na kung hindi man sumali si Orhan sa kanilang clan ay aalis na lang siya sa clan para maging apprentice ni Orhan. Ito din ang gusto nila Caroline kaya nakita ni Evans kung gaano kataas ang paghanga nila kay Orhan. Alam ni Evans na naghahanap lang si Orhan ng lugar kung saan talaga siya nabibilang at hindi naman kailangan na mag-isahan lang siya dito. Dahil siguradong makakahanap din siya ng lugar na may makakasama siyang tunay na nagpapahalaga sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang buwan ay biglang dumating si Sofia. Muli itong nagpasalamat sa kanya sa pagligtas niya sa mga ito kahapon at kanina pa umano siya hinahanap ng mga ito. Kaya nagdahilan na lang siya at tinanong ito kung bakit ito naririto. Isa pala ito sa paboritong tambayan ni Sofia at malapit lang din sa kanilang headquarters. Paborito niya umanong pagmasdan mula dito ang buwan dahil parang nabibigyan siya nito ng lakas. Dito na nalaman ni Orhan kung saan kinuha ang pangalan na Night Sky Silver Rabbits. Katulad sa buwan na nagiging gabay tuwing gabi ay misyon din ng Night Sky Silver Rabbits na maging gabay sa mga adventurers. Dahil sa mga sinabi ni Sofia ay biglang may naalala si Orhan na nakausap na din niya tungkol sa pagiging gabay. Sinamantala na din ni Sofia ang pagkakataon na ito na makiusap kay Orhan na sumali sa Night Sky Silver Rabbits. Kaya tinanong ito ni Orhan kung anong klaseng lugar ba para dito ang Night Sky Silver Rabbits. Para kay Sofia ay ito umano ang kanyang tahanan at ang lugar kung saan siya nabibilang. Dahil sa sagot na ito ni Sofia ay muling bumalik si Orhan kinabukasan mismo sa Night Sky Silver Rabbits headquarters para formal nang tanggapin ang alok sa kanya ni Vince. Matapos itong mabalitaan nila Logan ay dali-dali silang nagtungo din sa headquarters at saktong nakasalubong nila si Orhan suot-suot na ang jacket ng clan. Kaya labis ang tuwa ang kanilang naramdaman na sa wakas ay parte na din ng clan ang hinahangaan nila.